Chika afternoon everyone at once again, welcome back sa Kalambag. Sa nakaraang episode ng Kalambag, itinalakay natin kung paano naging sandigan, lakas at minsan ay hamon ang pamilya sa buhay ng kabataan. Napag-usapan din natin ang mahahalagang aral na unang natututunan sa loob ng tahanan. Pati na rin ang mga sakripisyong kadalasang tahimik ngunit may malaking epekto sa ating paglaki at paghubog bilang isang individual. Ipinakita rin natin na bagamat hindi perpekto ang bawat pamilya, dito pa rin nagsisimula ang ating mga pangarap, pagpapahalaga at lakas ng loob na harapin ang mundo. At mula sa mga usaping iyan, dadalhin namin kayo sa isang bago at mas exciting na episode sa loob lamang ng ilang minuto. Sama-sama nating tatalakayin ang Pamilya, Unang Paaralan ng Kabataan Global Family Day Special, kung saan pag-uusapan natin ngayon kung paano naging unang guro at gabay ang pamilya sa buhay ng kabataan. Simple lang pero puno ng kwento at aral. Kaya abangan. Pero bago tayo magsimula ngayon, ating kamustahin muna ang mga viewers. Yes, sana lahat po tayo nakakain na ng lunch. Comment down below na lang po kung comment down below na lang at makisabay sa mga kwentuhan ngayon sa Kalambang. Ito na nga rin, kamustahin na natin ang mga kasama natin sa live today. Starting off with Ate Rhea. Hi Ate Rhea, how are you po? Hello, hello. It's nice to see you again, everyone. So, 'di ba, last time magkakasama din tayo. Mas marami nga tayo noon eh. So, before further ado, so ayan, okay naman ako. And I'm very excited dahil pasukan na namin this coming Monday. And of course, I'm very excited towards this topic ngayon. And I hope marami akong mag-gain, lalong-lalo na sa mga young minds katulad ninyo. Ayan. Next, how about you, Jessie? Hello po. Good afternoon, everyone. Okay lang naman po ako. I just got home. Share ko lang po. Kanina po kasing nag-join ako sa Zoom. Nasa bus pa po ako. Pero yun nga, sabi ko last meeting din ako magkakram. Pero nakram ko naman po. So I believe yun nga po. What about you, Anika? Kamusta ka naman today? Thank you, Jessie. Okay naman ako. Mabuting narinig ko na nakauwi ka ng safe at good luck kay Ate Rhea na papasok na sa Monday. It's been officially a week and our second Saturday ngayong Kalambag sa 2026. Last week nilahad natin yung mga goals natin, mga gusto nating resolutions para sa mga sarili natin. And it's only been 1 week pero very proud ako and happy, feeling super productive to join Kalambag kasi syempre na-accomplish ko na yung kalahati sa mga goals ko na yon. Ikaw naman, Lian. Kamusta ka today, Lian? Ayan, overall okay naman and sobrang saya ko for this topic kasi syempre pag-usapan natin is about family and sila nga yung being unang paaralan natin bilang estudyante. Marami kasi tayo masi-share dito eh. Kahit isipin natin, hindi naman siya na pangsariling lang. It's generalized sa ating mga kabataan and lalo na sa mga viewers din natin. Ikaw naman, Levin, kamusta ka? Hello. Okay lang naman ako this past few weeks. Siguro medyo kinakabahan kasi palapit ng palapit na yung mga entrance exams and medyo kailangan na talaga mag-review. Pero overall, okay naman. Kinakabahan lang kasi sa dami ng nakakasakit ngayon. Pero sana lahat tayo is safe. Lahat tayo is sana healthy pa naman tayo lahat. Mag-vitamins, uminom ng maraming tubig, iwasan sa mga congested na areas para maiwasan magkasakit. So, yun lang naman. Thank you. Balik sa'yo. Sino pa ba hindi balik sa'yo, Siobhan. Ayan, okay. It's good to hear na everyone's doing well. For me naman, ngayon, nandito kami sa other family namin kasi we're celebrating a birthday. And likewise, sabi nga ni Levin, kinakabahan din kasi papalapit na yung mga college entrance exams. So, kailangan na mag-review here and there. And yes, so Lian, ano na ang ating agenda for today? Ayan, syempre pagkatapos ng kamustahan, susunod ang kwentuhan. Masaya ako narinig natin na maayos at masaya ang ating mga kabataan ngayon. Syempre, para sa pangbukas nating topic sa ating kwentuhan ngayon is
paano nga ba nagsisilbing unang paaralan ang pamilya sa paghubog ng values, disiplina o pangarap ng kabataan? Mauna ka siguro, Anika. Thank you so much, Lian. Sobrang ganda ng tanong mo. Sobrang gandang opinion para sa episode natin ngayon. So, para sa akin, nagsisilbing unang paaralan ang family natin kasi nagsisilbi itong social mirror para sa mga bata. Since sila yung pinakamadadaling i-influence pagdating sa psychological aspect nila, kung ano yung nakikita nila sa mga parents nila, yun din yung na-adapt nila for themselves. At kung nabuhay naman sila sa isang house na meron silang maraming kapatid na mas matanda sa kanila, pwedeng sila rin yung magaya nila pagdating sa mga ugali, mga perceptions, values, culture, moral compass. Lahat yan, nagsastart yan sa family. Kasi hindi naman, may certain age pa lang bago tayo i-enroll or dalhin sa school. At syempre, yung mga simpleng gawain sa bahay, nagtuturo yan ng responsibility para sa kanila. Doon nila nalalaman kung saan nagsistart lahat ng routines, kung ano yung may adapt nila hanggang sa pagkatanda nila. At syempre, dito rin sila makakapagtanim ng pangarap. Kasi doon nila ma-figure out sa sarili nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Pagka kunwari tulad ko, nasakitin yung family ko, napili ko ngayong grade 11 na pumasok sa Allied Health Pathway kasi gusto ko maging nurse at magsilbing health professional para sa aking family. Balik sa'yo, Lian. Wow, napakagandang sagot ni Anika. Hindi naman natin mapapagkaila na, syempre, di ba, nung mga bata tayo, nakikita natin yung mga parents natin, mga older siblings natin, na ano yung ginagawa nila is we tend na gayahin, which is katulad din sa mga courses, ano yung mga nakikita natin, syempre, bata, yes, ano yung makikita natin is, natural sa atin na gayahin. Tama, galing ni Anika. Palakpak. Ayan, kay Jessie naman. How about you? For me, actually, kung paano nagsisilbing unang paaralan ang pamilya sa paghubog ng values ng isang student or ng kabataan, I believe ano kasi, 'di ba, since family natin ang una nating nakasama ever since we were born in this world. So technically kung katulad ng sinabi ni Anika, kung ano ginagawa nila or kung ano yung nakikita natin, it affects on how we do things on our own. So yun nga, I believe yun din kung ano yung nakikita ng isang bata, for example, yung sa parents nila, kung paano nila um bibigyan ng solusyon yung isang bagay, that will inspire us to do things on our own kung paano rin natin solusyonan yung sarili natin. Tapos siguro sa pangarap naman, tapos sa disiplina, kung paano tayo disiplinahin ng parents natin, of course, since sila yung unang nag-discipline sa atin, I believe that will kind of, what do you call this? Parang bibigyan niya tayo ng change of perspective or bibigyan tayo ng isang perspective based on kung paano tayo disiplina. Tapos parang dun din natin may mirror kung paano natin mabibigay bilang kabataan yung disiplina sa ibang tao naman. Tapos sa pangarap naman, ayun nga, katulad nung sinabi ni Anika kung sa parents natin or the people that surrounds us, parang na may mirror din kung ano yung pangarap natin. So ayun, ako kung or not really our family lang din, especially with our friends as well and whatsoever po. Yun lang naman I believe. Wow, napakagandang kasagutan niyan, Jessie. Tuloy naman tayo kay Shivon. Ayan. So, for me, yung family is like, yung, di ba, yun nga sabi ni Jessie, sila ang pinakaunang tao na talaga natin nakakasama in this whole world. So, yung moral and values na binibigay nila sa atin, it's what shapes us today. And I feel like, yun nga, na sila ang unang nagtatanim sa atin ng mga tamang asal, tulad ng respeto, pagmamahal, at yung um, pagiging responsible na lang in our daily aspects. And sila na rin yung nag-start ng or nagbibigay sa atin ng mga inspiration and support sa mga bagay na gusto natin gawin till now. So I feel like yung family natin, it has a big impact din talaga sa mga values and morality natin as a person. You know. Thank you. Wow, ganda ng mga kasagutan ninyo. Kung kay Anika at Jessie is parang yung influence, kay Shivon naman is support, which is malaking bagay sa atin nun bilang bata. How about you, Levin?
Siguro same lang naman din yung sagot ko kila Anika and sa the rest. Pero alam naman natin lahat na ang pamilya talaga ang unang paaralan ng isang bata, isang kabataan. So sa bahay pa lang, dito natin natututunan yung yun, basic values tulad ng respeto, yung sinabi nila Anika, pagiging responsible, and yung pagiging masipag. Halimbawa, tinuturuan ako ng parents ko na tapusin muna yung homework ko bago ako mag-cellphone o maglaro. Kaya nadala ko rin ito sa school ko. Dito rin nahubog yung discipline tulad ng pagsunod sa oras ng tulog o paggising. And bukod pa doon, ang pamilya rin yung unang humubog sa pangarap ko. Sa tuwing nagkukwento yung mga parents ko about yung hirap nila nung panahon pa nila, nung Mesopotamia pa na nag-aaral sila, yun yung mga kwento nila na kung saan-saan pa sila, is na-encourage ako na magsikap at mangarap ng maayos para sa future ko. Ayan, may naalala ako sa sinabi ni Levin na kinukwento ng mga magulang. Ewan ko kung parang common to sa atin, mga kabataan, and sa audience natin na kinukwento ng mga magulang natin na tumatawid kami ng 10 ilog bago kami makarating ng school. Yung mga ganon, umaakyat kami ng bundok para makarating ng school. Yun yung mga isa sa mga parang peak childhood na kinukwento sa akin. Kaya, na-reminisce ko yung sinabi ni Levin. Kaya, ah, ngayon. How about you, Ate Rhea? Ayan, so lahat ng mga answers natin is having one cohesiveness. So, para sa akin naman, nagiging support, tama nga yung sinabi ni Shivon ba? Support, yung pamilya natin sa paghubog ng overall na identity natin. Kasi sila yung nagsisilbing first hand laboratory ng ating yung pagkahubog sa atin. Kasi tama nga sinabi ni Jessie na talagang sila yung pangunahing mga tao na talagang makakasama natin hanggang starting the day na talagang pinanganak tayo. Kasi hindi naman pwedeng pinanganak tayo sa ibang tao tayo ibibigay. Diba? Talagang sa family tayo lalaki at kung ano yung mga practices and yung mga moral na tinuturo nila, it's talagang ma-acquire natin throughout our journey growing up. So, ayun. They really have that role sa atin. Hindi lang basta-basta nag-anak sila is yun na yun. It comes up with big opportunity and responsibility. Lalong-lalo na sa mga parents natin. Kaya saludo tayo sa mga parents natin kasi pinalaki tayong may magandang loob, ganun. So, yun, napakalaking role ng mga magulang sa atin sa values at isa pa sa pangarap kasi sila yung unang-unang magtatanong sa atin kung ano yung magiging ano ang magiging gusto natin paglaki. Sila yung unang-unang mag-i-inspire, magbibigay ng mga suggestion nila sa patungkol sa mga ganyang bagay. So, ayun. Back to you, Lian. Ayan. Ayan, ang gaganda naman ng mga sagot ng kasama ko. I-summarize ko na lang kasi yung sagot ko din is interconnected sa mga sagot ninyo na dito natin unang na ano yung disiplina, responsibilidad, and syempre mga pangarap natin sa family natin mismo nagsisimula dyan ma-form. Nung bata tayo, wala tayong alam na nagsasabi lang tayo ng sabihin lang natin, gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Pero yung ibang bata, yes, nare-retain nila yung pangarap na yun kasi nakikita nila sa parents nila. And some nag-change due to influence ng friends, family natin na naging ganito, ganyan, or ano man yung trabaho nila currently. So, and yan, syempre itutuloy na natin ang kwentuhan sa paanong paraan na nakakaapekto ang suporta o kakulangan nito. I mean, hindi naman siguro kakulangan. Rather, focus tayo dun sa paano siya nakakaapekto yung support ng family ninyo sa pag-aaral ng isang kabataan. Sa tingin niyo, paano siya nakaka-affect sa inyo? Since, di ba, nagsa-support yung family ninyo and paano sa inyo nakaka-affect? Na-encourage ba kayo? Or ano man? Ayun, ini-mini mo. Si Ate Rhea, kasi siya yung huli kanina. Sige, i-divide natin yung kasagutan ko into two. Yung may suporta at sa wala. Kasi hindi naman lahat tayo is
may same situation gaya ng ibang tao. So, para fair yung magiging sagot ko, hindi siya bias. So sa mga taong may support, tas syempre nandiyan na yung pag-boost ng self-esteem nila, yung drive or yung urge na gawin yung isang bagay knowing na may safety net sila. Lalong-lalo na kapag nandyan yung family. Isa sa mga talagang nakikita kong mga successful na mga tao is yung may mga yung talagang may mga taong sumusuporta pero hindi naman nila lahat. Pero mas maganda kasi kapag yung suporta na naibibigay is talagang galing sa pamilya. Parang mabuboost yung confidence mo na gagawin yung isang bagay kahit hindi mo naman alam how to start it. Basta alam mo is may sumusuporta sa iyo, 'di ba? Ang sarap sa feeling kasi yung ibang tao sa sarili mo hindi mo nakikitang kaya mo pero yung iba nakikita nila na kayang-kaya mo naman. So sa mga taong walang support, siyempre nandiyan na yung lalong-lalo na kapag kabataan pa, yung hindi pa talagang nahuhubog yung mentality nila or hindi pa masyadong mature. Siyempre nandiyan yung kawalan ng gana sa pag-aaral. And that's the very saddest part kasi yung pag-aaral is just like timeline lang kasi siya. So kung matagal pa na panahon na parang ma-realize mo, sayang yung mga taon. So that is why, kapag walang support, parang sila yung mga taong hopeless. Pero bear in mind guys na hindi siya sukatan ng pagiging tao natin na kung may suporta or wala. No, just do you. And gawin mong drive yung mga pangarap mo sa buhay na it will just pass through yung mga hardships ngayon. So that's why kung walang kang sandigan, sa mga taong walang sandigan, walang suporta, just mind na nandyan ka para sa sarili mo. Hindi naman ang ganda ng sagot ni Ate Rhea. Hindi naman siguro natin masasabing wala tayong suporta kasi andito yung sarili natin. We believe in ourselves. Hindi kung titignan natin yung mga parang outside support lang ng family, nakakatulong siya mag-drive sa atin sa mga gusto nating gawin, yung mga hindi natin sure. Ayan. Kaya ang ganda ng sagot ni Ate Rhea. How about you, Anika? Ang ganda ng ngiti ni Anike. Thank you so much, Lian. So, para sa akin naman, naka-affect yung support nila. Kasi when I was young, alam ko na motivation mattered more than discipline pagdating sa paggagawa ng assignments. Kasi tuwing umuwi ako, sundo ako ng parents ko, tapos sinasamahan nila ako pag mag-afternoon nap, tapos pagkagising, gawa ng assignments kasi tutulungan din nila ako. Tapos parang meron pa akong reward system na kakain kami pagkatapos kong gumawa ng assignments. Pero as I grow older and a lot more independent, alam kong mas nagmamatter na yung discipline kaysa sa motivation na binibigay sa akin ng family ko kasi hindi sila laging nandyan para sa akin. Siyempre, sila yung foundation kung bakit ako ganito ngayon, kung bakit ganito yung relationship ko with my academics. Pero sila yung primary reason kung bakit ako mayroong motivation, kung bakit ko pinupush through na galingan sa lahat ng mga RETDEM namin, sa Allied Health, and of course, nakatulong din sila bilang isang distraction pagdating sa emotional stress ko kapag na-overwhelm na ako. Alam ko nasa kabilang kwarto lang yung mom ko, pwede ko siyang yakapin, pwede ko siyang tabihan. Sila yung nagsiserve as parang focus ko para lang makapag-reset kapag na-overwhelm na ako sa school. And of course, alam niyo naman yung reason kung bakit ang mga bata kapag first day of class, laging hinahanap yung parents nila, lagi silang umiiyak kasi of course, kailangan nila ng confidence booster, kailangan nila ng tatanggap sa kanila, and totoo namang nakaka-overwhelm kapag na-introduce ka sa mga bagong set of people. At ngayong grade 11, admit natin mga team Lagro dyan na grade 11, sobrang daming bago nating mga friends kasi ang dami ding transferees, and ang laking shift sa environment kasi halos parang konti lang yung nababago sa mga kaklase natin nung high school tayo. Pero ngayon, it's time for new changes, it's time for new people to enter our lives, and of course, nandyan pa rin yung support ng family. Kaya important yun para masuportahan sila na pumasok at magkaroon ng motivation sa school. Yan, ang cute ng sagot ni Anika na kapag need niya yung mom niya, yayakapin niya. Ang cute.
parang stress reliever ba. Yung iba sa atin usually pagkain yan eh, comfort food, comfort movies. Kaya ani ka mom niya, ang cute. How about you, Siobhan? Ayan. So, for me naman, there was this quote na laging naririnig ko is like, every child needs love, warmth, and guidance from their parents to grow and thrive. And I feel like um, there are times talaga growing up, may times tayo na we feel so vulnerable. And to some, ang pinakauna talaga nilang pinupuntahan is their family or tinatakbuhan rather. And um, doon mo makikita na kapag nahihirapan pala talaga tayo, dito pa rin tayo tatakbo. Yung warmth and love na hinihingi natin is nakukuha natin sa kanila. And I believe na every child needs that or like, ayun nga, kailangan talaga. And with that, yun nga, so nabibigay yung support o yung need natin marinig to be motivated again and bumalik sa real world na kinakaharap natin. So yung basic na pakikinig nila, pag-uunawa nila sa atin, mas nagkakaroon tayo ng trust sa sarili natin na kaya natin to, mas lumalakas yung loob natin na bumalik dun sa real world na yun. And ayun nga, sabi ni Ate Rhea kanina, yung sandigan na kinakaharap ng bawat kabataan or us students itself, it comes from our foundation, yung family. Yun lang. Ang cute ng mga sagot ninyo. Si Siobhan, family warm. Totoo naman kapag tayo nahihirapan, syempre, family tayo tumatakbo. And hindi natin yun mapapagkait, syempre, kasi karamihan sa atin ngayon, since ngayon, yung mga grade 11 sa Team Lagro is alam natin, andyan na yung entrance exam. Mga nakikita na natin, syempre ngayong third quarter pa lang, na-overwhelm tayo ba? Na nakikita yung may PETA, may projects, may sunod-sunod na gawain. Tapos iisipin pa natin yung preparation sa entrance exam. Siyempre, sa family pa rin tayo tatakbo. Ayan. Hi, Jessie. How about you? Hello, Lian. So, as for me naman siguro, ang support ng pamilya is very important for students because alam naman natin, para lang tong tree. It's like isa tong puno kasi sila yung roots natin, sila yung nagsisilbing foundation kung bakit tag dito, nakatayo tayo ngayon on our own feet. Pero I believe it is very important kasi yung simpleng motivations nila, yung guides nila sa atin, or for example, the simple tips that they give us in life actually boosts ourselves kung na mag-go through tayo sa life natin. And of course, yung simpleng kaya mo yan or like suporta yung mga words na yon is already boosting us as students or as youth. Pero siguro actually, since yun nga, there are people then who don't really receive much support from their family. Merong, 'di ba, since we meet new people, dito, some people try to find that love that they miss from their family. So, yun nga, nagkakaroon tayo ng new friends and stuff. But there's nothing wrong for us to, find new people for us to fill that gap. But let us always keep in mind to, of course, give importance sa family din natin. And yun nga, I believe that's the importance of family support for me. So, back to you, Lian. Sa mga sagot niyo, naiisip ko yung mga working student kasi some of them still have their family support and some of them, di ba, hindi na sila na ano ng family nila or something happened na ganito, ba't ganon ang nangyari sa kanila. Yung naisip ko sa working students is how they juggle yung things ng walang support ng kasi yung ibang working student dito sa Metro Manila, based sa mga nakikita ko is yung family nila nasa probinsya. So, parang iniisip ko, how they do that? Kasi usually yung ginagawa natin, gusto natin ng kayakap, gusto natin kausap in person. Kasi iba pa rin yung feeling nung in person. Other than yung, yes, may technology, nakikita natin sila through video call. Pero iba yung warmth kasi ba nung in person kayo nag-uusap. Yung may physical kayong interaction pa. Ganun.
And syempre, ganda ng pakinggan na na-touch ako dun sa mga sinabi ninyo. And syempre, para mapagpatuloy natin itong napakagandang kwentuhan ay ano ang ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong pamilya na nakatulong sa'yo bilang isang learner or isang kabataan? Ayan, kanino tayo magsisimula ngayon? Hmm. How about you, Lavin? Okay, so yung pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa pamilya ko ay yung huwag yung pamilya ko kasi parang may sense sila kung saan mag-persevere palagi. So siguro huwag agad sumuko kapag nahihirapan. Tinuruan nila kasi ako na normal lang yung nagkakamali at yung hindi yun ibig sabihin na failure ka agad. Halimbawa, kapag mababa yung score sa exam, hindi nila ako pinapagalitan. Hindi nila ako agad pinapagalitan. Parang inaano pa nila na pinapayuhan pa nila ako na mag-aral ako, bumawi na lang ako sa susunod. Kaya dahil dito, parang natutunan ko maging patient sa sarili ko and mas maging determined na matuto. Kahit mahirap yung lesson, parang palagi kong inaano na matutunan ko kahit hirap na hirap ako. Pwede ako lumapit sa ibang tao, sa pamilya ko, pwede ako lumapit sa pamilya ko magpaturo. So siguro yun yung pinakamahalagang aral na natutunan ko sa kanila. Ganda ng sagot na natin. And sa mga audience natin na kabataan din. And kapag nagkamali kayo, huwag niyo agad isipin na failure kayo. Yes, mafe-feel niyo parang mabigat na feeling na, may mali ako, may bagsak ako sa test. Pero alalahanin niyo yung feeling pero never think na failure kayo. Alalahanin niyo yung feeling na para maging drive ninyo na mag-aral kayo and parang lesson learned na ano yung mga dapat or pwede niyong gawin pa na hindi ganun yung magiging magiging aftermath niya ba. Pero never think you're a failure kasi kung isipin mong failure ka, parang inano mo na rin, denote mo na rin yung mga taong sa tingin mong, hindi naman rather sa tingin, yung mga taong alam mong sumusuport sa'yo. Kasi parang maano ka, madadown ka talaga na bakit nga ba sila sumusuport. So, wag mo yung isipin mo na kaya mo to, kaya mo yan. And yung mga bumabagsak tayong test, sabihin natin, oo, nahirapan ka kasi hindi naman gano'n kadali intindihin. Sabihin natin, hindi kasi pantay-pantay yung mga bata, 'di ba? Yung way of thinking natin, we are smart in different ways. Kung nakita mo mataas yung kaklase mo and bagsak ka, huwag mong isipin na kaya niya, ba't di ko kaya? Huwag niyo iniisipin kasi we have different levels of intelligence. Ayan, andun yung EQ and other. Ayan. Ayan. How about you, Ate Rhea? Ayun, sa dami-raming um, ibinilin ng mga magulang ko every time na talagang yung mga small talks namin, hindi nila nalilimutang i-remind ako sa importance ng pag-aaral. Ito yung talagang they always inculcate that into our minds na mag-aral na mabuti dahil ito yung nag-iisang bagay na hindi makukuha ng ibang tao sa atin. That is why hindi naman ito para sa kanila, siyempre para na din sa atin bilang mga kabataan. And of course, it molds us to be more successful in the near future and we can use it for parang panghabang buhay na kasi siya na parang it's a lifelong process talaga yung pag-aaral. But ayun, I'm very thankful na ganun yung binili ng mga parents ko sa akin na yun, mag-aral nga na mabuti. Ayan, siyempre sa mga students ang ano natin is mag-aral talaga ng mabuti. Siyempre, hindi ito para sa family or parents natin, it's para din sa atin. Ayan. Sabi nga nila, knowledge is something that can be perfected, earned, but never be stolen. Yung mga sinasabi nilang kayamanan yung knowledge, hindi yan mananakaw. Unlike ng mga naisip nating materialistic things na pera, gold, and land titles, mga kung ano-ano man ang kayamanan sa mundo na materialistic is nananakaw, pwede manakaw, pwede mawala. But knowledge, it's different. Knowledge is something we can keep, we can hold,
and never na mawawala sa atin yan. Kaya nga, ang ganda ng mga, ganda ng sinabi ni Ate Rhea. Ayan. Kay Shivon naman. So like, growing up, meron akong saying na lagi talaga nadidinig from my family, which is, mawala na ang lahat, wag lang ang sentido común or common sense. And like growing up, hindi ko talaga siya maintindihan. Like, ba't ko kailangan ng common sense? Like, di, di siya big sa akin. Pero as I grew up, dun siya nag-grasp sa akin na, kaya pala nila laging sinasabi sa akin yun kasi I need to be practical in the real world. So, let's say, kung mawala na ang kayamanan, kung ano man merong materialistic in the whole world. For me, ang common sense or ang sentido common is like a big thing what do you call this? A big thing or madadala ko habang lumalaki ako wherein mas like mapapabiglang yung knowledge ko about the real world. Gets nyo ba? Hindi ko if I'm like constructing the whole sentence. Tama. Pero, ayun, like, growing up, dun ako mas pinalaki. And, yeah. Ayun, ang ganda ng mga sagot. Ang ganda ng sagot ni Shivon. How about kay Anika? Okay, so para sa akin, ang laging nire-remind sa akin ni mommy ay yung sobrang daling mag-study and dapat i-acknowledge ko na isa itong privilege kasi nga going back to our question kanina, hindi lahat naka-receive ng support from their parents, whether financially yan or emotionally. Sobrang laking bagay kasi nun pagdating sa education and kung paano sila nakakapag-build ng relationship around school. So una, lagi niya ring sinasabi na i-build ko yung strengthened relationship ko with God kasi yung family ko, very religious kami. May time na consistently every Sunday talaga kami nakapag-visit ng church. And ever since I was reminded by the independence I was supposed to live by, laging sinasabi ng mom ko sa akin to build this even more strengthened relationship with God kasi may mga panahon na wala si mom at wala si dad para sa akin. Wala rin yung mga kapatid ko para mag-serve as mga stress relievers ko. Kaya importante na meron akong sandalan at meron akong makakausap tuwing I feel alone at overwhelmed and walang mga physical people na I can talk to and think that would understand me. And of course, yung resiliency, alam ko na sobrang messed up ng concept ng resiliency pagdating sa mga Filipinos ngayon kasi na-abuse na siya pagdating sa mga funds na tinetake sa atin, mga taxes natin, ganon. Pero ang resilience pagdating sa academics ko ay hindi naman lahat ng pagkakamali ay katapusan na ng mundo kasi may time na super duper perfectionist natin. Gusto nating maging with high honors, with highest honors kasi feeling natin na sobrang mali yung magkaroon ng mababang score. And second din na sinabi yung integrity ko ay protektahan ko pagdating sa school kasi hindi maganda rin yung ugali na basta lang makapagpasa, basta lang ay kung ano-anong bara-bara assignment na lang yung isa-submit sa mga teachers. Kasi yung paggawa ng assignments at exams ng mga teachers, they also put very much hard work, allotted their time, and probably worked late to create those exams and assignments for us. Kaya ulit, gratitude, always make that stick to myself and my personality. And third, I always practice this at home. Siguro ito yung pinaka-peak ng pandemic na natutunan ko to. Pero yung importance ng time, kasi tinuturuan ako how to clean up after eating, i-wash yung dishes, pag-balance ng time ko sa paglalaro. May time din kasi na sobrang addicted ko sa video games. Yung pagtulong sa bahay, hindi pwedeng Disney princess lang ako lagi. Siyempre, tutulong din ako. Lagi din akong tinatakot na hindi ako papayagan mag-dorm or tumira mag-isa kapag hindi ako marunong magligpit ng sarili kong kwarto, ng kama, pagkagising ko. And yung, of course, yung aaral ko, stay disciplined pagdating sa
to-do list, sa lahat ng kailangan i-comply. Kung carry naman na ngayon na gawin, wag nang hintayin pa yung deadline. This goes back to our conversation from last week pa na dami pala nating mga kapwa procrastinators dito. Pero at least na-acknowledge natin yung mistakes natin. And slowly but surely na pumapasok na sa utak ko kung bakit may mga ganong payo yung parents ko when I was younger. Lalo na yung ginagawa pa nilang parusa nila minsan yung nanap sa tanghali. Hindi ko alam na kailangan na kailangan ko pala yun ngayon at dapat naging grateful na lang ako nung may oras pa. Ayun lang. Ayan, ang dami ko nararami sa mga sagot niyo, yung kay Anika ngayon. Kinover niya yung pagiging religious and totoo naman yun. Sa future, pag tumanda tayo, may time na wala na sila and baka maano tayo, we will go to courses na ma-overwhelm tayo, magiging perfectionist tayo, dun tayo ma-overwhelm and wala tayong makakapitan na taong malapit ba. So, kailangan din natin ano kay Lord. And yung sa gratitude na part ni Anika, naalala ko ako pa naman yung type ng bata no na ayaw matulog sa tanghali. Like, ano siya, tinatakasan ko siya. Yung parang matutulog yung si mama, tas ako gising, tatakas ako. Like, takas na ano, like maglalaro, tas pag ramdam ko nang gigising siya, babalik ako sa kama, magkukunwaring tulog. Ayan, ngayon ko lang siya na ano din na, oh my gosh, kailangan ko ng tulog. Parang yung dati kong iniisip na punishment, bakit ngayon parang kailangan ko na siya. Yung tulog ngayon is parang pleasure na siya sa atin ba? Yung ganun, yung kasi, yung katawan natin, kahit sabihin natin 8 hours a day ang tulog natin, and complete yung cycle ng tulog natin, feeling natin kulang pa rin kasi pagod na nga, pagod yung katawan natin sa mga ginagawa natin sa everyday ba? Yung mga, yung ano ba, yung utak natin kasi 'di ba nagfa-function siya and kapag na-overstimulate yung utak natin and magpapagod siya kaya na-a-affect niya din yung buong katawan natin. And how about you, Jessie? Personally, actually feeling ko lahat naman ata ng parents natin is madami talaga silang lessons sa atin, madami silang tips or life hacks gano'n. Pero for me, um I will choose out of all of the lessons that they have taught me all throughout my life, I will choose three. Siguro isa na dun is yung pagiging matiyaga sa mga bagay because they always reminded me that good things don't come like hindi dapat to nirarush like it takes time. We have to take our time, take every step. If ever we fail, let's acknowledge that because those failures na tinatawag natin is magiging foundation natin for our future as well. So yun nga, isa sa lesson yun. Another thing is siguro yung pag-aalaga sa sarili. Because my parents always reminded me to, of course, sleep 8 hours a day, tapos eat in time. Because nung bata ako, like, yun nga, hindi ko rin siya pinapansin masyado. For example, siguro, maiirita ka kasi paulit-ulit sila, lalo yung sa pagtulog sa tanghali. I actually relate to you guys sa pagtakas because nung pandemic, I don't know, all of a sudden, bigla na lang nila ako pinatulog ulit ng tanghali kahit tapos na ako sa era kong yun. Tapos yun nga, tatakas ako, ganto ganyan. Pero ngayon, yun nga, realization that I really need to sleep. Kapag after class, for example, meron tayong ganap sa school na for example, practice or groupings na kailangan natin magstay sa school ng mas matagal, dun ko na-realize, hala, gusto ko nang umuwi, gusto kong matulog. Pero, well, in fact, nung bata ako, I don't really appreciate those tiny naps. So, yun nga. And of course, yung sa pagkain, there are times that I'm nag-skip ako ng meals. And for me, siguro, nung
pagka ako kasi, for example, is yung kunwari nagmamadali ka, wala ka na talagang time to take your meals or like to eat even small snacks. But they always sinasabihan pa rin nila ako, kumain ka kasi paano ko pa gagawa kung hindi ako kumain? Wala kang energy. So yun nga, I really need to take care of myself. And that's one of the things that I have learned. Siguro, the third thing 'di ba? So, sa una is yung pagtitiyaga, then yung, take care of ourselves. Siguro the third thing that, I've always kept in mind that tinuro sa'kin ng parents ko is always to be kind. Because, there sa ano, in the real world, not everyone is going to be kind to you. So, there are times na, tawag dito, meron kang makakasalungat ng, beliefs or meron kang siguro sabihin na natin makakaaway, yun na lang yung term natin para magiging katunggali mo. Pero, they always reminded me that even if magkakaroon ka ng gano'n or mararanasan mo yung gano'ng situation, always be kind. If they're gonna yun nga dun papasok yung 'pag binato ka ng bato, batuhin mo na lang daw ng tinapay. Yun ang sinasabi sa'kin ng parents ko. Pero sabi ko, "Ba't mo sila babatuhin ng tinapay, eh, ang lakas ng bato." So, pero on that note, I kind of believe on that because hindi naman natin puwedeng sa kamay na lang natin kung ano yung mangyayari sa gumawa sa'tin ng masama. Let's trust that of course we have God and of course meron din tayong karma. I believe in karma as well. So, I believe those are the three lessons that I value most na nakuha ko sa parents ko. Ayan. Halos lahat pala tayong nakaka-relate dun sa napting. So, aminin. Ayan, katulad yung sa sinabi ni Jessie na kapag binato ka ng bato, batuin mo sa tinapay, isipin lang natin na ano, baka they're having a bad day, baka na ano, nasa-stress lang sila kaya gano'n sila mag-react. Isipin lang natin kung may masama man silang ginawa sa'tin is ang mangyayari is karma hindi naman siguro karma, all things comes around. Babalik din at babalik din yung ginawa nila sa kanila, physically. Kung gagawa ka mabuti, eh di babalik sa'yo ng mabuti. Kung gagawa ka masama, di same thing goes. Ayan. Hi, Siobhan, you're back. Okay, ikaw naman. How about you? Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong pamilya na nakatulong sa'yo bilang isang learner? Yes po. Hi, Siobhan. Naka-mute ka po. Hala. Hala. While fixing si Siobhan po ng kanyang mic dahil may something ano ata. How about you, Ate Rhea? Hmm, ano nga yung question? Yung pinaka Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong pamilya na nakatulong sa'yo bilang isang learner, kabataan, or bilang isang tao na rin? ayan. So, yung pinaka the best na natutunan ko sa family ko is always madami naman kasi, eh. Nandiyan na yung pagiging, self-reliant, yung pagiging, yung you have to discover yourself first and always put yourself first kasi you cannot pour from an empty cup. Sabi ni sila nakalimutan sino nagsabi nun last time. And always be kind because it does not need to be expensive, 'di ba? May pagiging mabuting tao is libre lang and of course may takot sa Diyos because everything happens na mga choices natin in life, dapat kailangan nating i-align yun sa kagustuhan or yung mga moral na talagang nakaka-glorify nakaka-glorify kay Lord. Because everything na ginagawa natin is for our own good and para na lang din sa kabutihan ang mga tao sa ating lipunan. Ayun, yun yung pinaka the best na acquire kong lessons or mga tawag dito, guidance from my family. Ayan. Naalala ko tuloy yung, I think last year episode pa 'to, na ano, si Levin, alam ko si Levin nagsabi nun na you cannot pour out of an empty cup, na kailangan natin na na magpahinga rin, na mag-give time sa sarili natin. Naalala ko siya sa sinabi ni Ate Rhea kasi, yes, we cannot pour
cup out of empty cup. Di natin mabibigay yung gusto nating ibigay kung hindi natin nabigyan ng tamang pahinga din yung sarili natin. Ayan. Para naman sa susunod na topic natin is paano paano naapektuhan ng family expectations tulad ng mataas na grade or maagang pagtatrabaho ang mental health at performance ng kabataan sa paaralan? Siyempre, 'di ba, kapag dun sa ibang parents yung strict, nag-expect sila ng mataas na grade, madami silang nilalatag na rules. Siyempre, paano yun nakakaapekto sa inyo or sa ating mga kabataan and paano siya nakaka-affect sa atin in the future din ba? Ayan, how about Levin? Okay. Sorry. So, para sa akin kasi, family expectations, malaki ang epekto dito sa, hindi lang mental health pati sa like, decisions ng isang estudyante. Kasi personally sa akin, though hindi naman pinapakita ng pamilya ko na malaki expectations nila, nararamdaman ko. And dahil doon, minsan nakakaramdam ako ng pressure, anxiety. Siyempre, gusto kong ma-achieve kung ano yung ina-expect sa akin ng magulang ko. Gusto ko makapasok sa magandang school, magandang college, gusto ko makapasok sa course na gusto ko. So, yung naging epekto doon sa akin, siyempre, nagsisipag ako, nare-review ako, nisipagan ko sa ACADS ko. Pero at some point, parang mapapagod ka rin in a way na hindi ka satisfy You don't get satisfied with what you're doing. Hindi ka satisfy na yung inaaral mo, ganito lang. Feeling mo, hindi mo pa na-reach yung level na ini-expect sa'yo. So, parang mapapagod ka lang at mapapagod ka. And halimbawa, though hindi ko naranasan to, kapag palagi kang sinasabihan na dapat mataas grades mo, dapat hindi ka aabot sa gantong level, dapat gantong level ka palagi, natatakot ka na magkamali o bagsak. And iba naman yung kaso naman pag yung kabataan is kailangan magtrabaho na maaga para makatulong sa pamilya. Nababawasan yung oras nila sa pag-aaral, sa pahinga, at kahit gusto nilang galingan sa school, napapagod na sila mentally and physically, kaya naapektuhan rin yung performance nila. So para sa akin, malaki talaga yung magiging effect niya sa performance ng isang kabataan ng pag-aaral, yung expectations and yung if ever na yun, maagang kailangan trabaho. Yung not only yung mental health mo, pero yung physical health mo, madidrain. Madidrain yung mental health mo kasi you will have these thoughts, you will always have this anxiety, yung pressure na gusto mong may kailangan kang ma-achieve, and madidrain ka mentally in a way pag nagtatrabaho ka, may kailangan kang tustusan, may kailangan kang tulungan. Palagi mong iisipin na kailangan mo tumulong. Hindi mo na matupagan yung pag-aaral mo. Physically, kasi ginagawa mo na lahat, pero feeling mo hindi ka pa satisfied. Nagtatrabaho ka, pero hindi mo na masyado ma-catch up yung pag-aaral mo. So, ma-apektuhan talaga yung performance mo. Yun lang naman. Ganda ng sagot ni Levin. Ang 'di ba kasi 'di ba sa iba sa atin ngayon, ewan ko sa mga grade 11 if may nakakasalamuha na kayo na may work na sila at this age. Ako nga iniisip ko, hala, hindi ko pa nga kayang pagsabayin ta's yung iba may work na. I mean, sabihin natin hindi siya maiwasan sa ibang family na medyo nagkukulang yung pang-araw-araw nila na kailangan na nila na magtrabaho agad. Kasi hindi nga maiwasan nandito yung sabihin natin, ayan, naalala ko tuloy yung mga inaano nung mga sahod ba na minsan, oo, kulang yung minimum wage, parang ang hirap niya i-budget sa isang araw ba, mga gano'n na, oo nga 'no, parang baka na-guilty rin yung bata na napilitan na maghanap ng trabaho para hindi siya isipin ng magulang, mga gano'n. Iniisip ko na lang na paano nila inaano yung ACADS nila and mga gano'n. And kapag sa ACADS naman na kahit hindi nila sinasabi na gusto nila ng mataas na grades mo, ganito, ganyan. Naririnig na yung iba kasi parang naririnig nila yung silent expectation ba. Yun yung parang common na naririnig ko sa mga kaibigan ko na may parang hindi sila sinasabihan na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng mataas na grade, gusto namin makapasok kayo sa magandang school. Hindi naman gano'n yung mga magulang nila, pero nararamdaman nila yung parang
silent expectation ba, lalo na sa mga panganay kasi sila yung parang nandun yung parang idea na bawal sila magkamali, andun yung parang third parent din sila na kailangan nila alagaan yung mga mas nakakabata sa kanila. Kaya yung silent expectation ba, nakaka-apekto rin talaga yun sa mga kabataan ngayon. Ayan. How about you, Anika? So, para naman sa akin, I think para sa lahat ay isang canon event yung maparinggan ng parents sa kung anong gusto nila para sa'yo. Siyempre, naging victim na rin ako no'n na nasabihan din ako na sana magkaroon daw ng nurse sa pamilya namin. Sana raw may makapag-abroad na makapag-treat sa kanila kasi siyempre malaki rin naman yung bigay nila sa akin at para sa sarili ko, isa rin naman yun sa mga long-term goals ko na gusto kong ma-achieve. Yung mabigay ko sa parents ko, maibalik ko lang sa pamilya ko kahit konti, yung support na naibigay nila habang tumatanda ako. Pero of course, nag-get to me pa rin yung idea na siguro magkaroon ng anxiety, lahat tayo nag-peak yung effect nito sa mental health natin kasi mas may time tayo sa sarili natin na maging alone with our thoughts. Kaya mas natututukan din tayo ng mga parents natin kasi lahat tayo nasa isang bahay lang. Namo-monitor na nila yung performance mo sa school at kung paano mo naiko-comply lahat ng work mo. At syempre, kapagka nakita nila yung outputs mo, naju-judge ka nila, nakikita nila yung grades mo, at syempre, ayoko namang ibigo yung parents ko kasi malaki yung tiwala nila sa akin. Lalo na nung elementary ako na sobrang mahal ng tuition ko. Syempre, sabi ko, ayoko na bagsak ako kasi mahal-mahal lang binabayad nila at ayoko naman na manghihinayang sila sa ini-invest nila para sa akin. And syempre, yung burnout kasi may obligasyon akong tulungan sila. Parang yung mindset ko lang ay hindi man lang para sa sarili ko. Gusto ko yung makatulong muna ako sa family ko. And may time din na gusto kong unahin yung grades ko kaysa yung actual na tutok na pag-aaral. Alam niyo yun, parang mas gusto ko na lang na makapagpasa imbis na matuto sa mga studies ko. Yun yung nangyari nung pandemic kasi siyempre sobrang pressured ko. Nasa likod ko lang yung mama ko habang nag-online class ako. Siyempre gusto kong i-pursue yung magandang grades at mag-perform well para sa kanila. Ayan. Ang ganda ng sagot ni Anika na ako, naiisip ko yung mga lalo na yung sa online class. Kasi di ba, yung mga magulang natin, parang invested sila na yung ginagawa natin sa online class, baka maglaro tayo, yung ganon. Kasi nung mga kabataan nun, nung pandemic, online class, we tend na ma-distract ba? Ayan. How about you, Ate Rhea? Yung expectations within a home is very normal, lalong-lalo na when marami kayo, lalo kapag marami kayo, hindi maiiwasan na each and everyone may expectations yung mga magulang natin para sa atin. And I guess yung paghangad ng mataas na grades is they just want the best of us kasi ayaw naman siguro nilang failing yung grades natin, mas pangit naman yung pakinggan. So that is why they are setting a standard na mataas yung makukuha nating grades. Pero nag-vary siya kung how would we take that challenge. So kung you take that as a motivation, then of course you will try to achieve higher grades na yun ini-expect ng mga magulang natin. Because I believe na yung mga magulang natin serves as facilitator, not dictators. So kung ano yung mga gustong maganap nila sa mga buhay natin, I know na talagang pinag-iisipan nila yan, and I think it's the very best option for us to choose. And basta hindi siya napapasobran, yung hindi naman to the point na talagang nagkaka-anxiety ka na and you have na parang nagiging na lang siya for compliance na lang kasi expected siya na gagawin mo. So that is why ginagawa mo na lang. It's a big no kapag napipilitan ka na lang. Just
gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo along with the things that nakakapag-happy din sa mga magulang mo. Parang walang conflict. Ayan. I really hate to cut our kwentuhan short, pero ano, eto na yung last kasi malapit na rin ang 2 p.m. Ayoko na maikli. Ayan. Kung may isa kayong pangako para sa sarili at sa pamilya ninyo pagdating sa edukasyon ninyo, ano ito? Ano, short and simple lang and short explanation kung bakit ayun yung pangako niyo. So, let's start with Jessie. Hi! Hello. Siguro, one promise for myself and family pagdating sa edukasyon ko is, of course, I promise to give my best. Of course, not only for my family but for myself as well. Because yun nga, binibigyan din tayo ng lesson ng family natin na yung mga ginagawa natin sa life or yung pag-aaral natin ng mabuti, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa atin, for our present and of course for our future as well. So, yun siguro yung isang pangako ko as a learner din. Ayan, ang ganda ng pangako ni Jessie. And moving on naman kay Shivan. Hello! Hi, Shivan. Hi, ayan, narinig na ako. Po. Yes Okay, po. perfect. So, for me, kung may isa rin akong pangako na para sa sarili ko at para sa aking family pa when it comes to education is that, yun nga, to persevere, pagsusumikap na makamit yung mga kaalaman at kasanayan na hindi lamang for me but rather for everyone. So, like, I believe din naman na ang tunay na halaga ng edukasyon ay hindi rin naman nasusukat sa kung paano ito nagagamit, pero para sa ikabubuti ng iba. Ayan. And for me naman is, magiging resilient ako sa ACADS ko kahit, yes, nakaka-stress, pero gagawin ko pa rin yan to persevere na maging maayos yung future ko na hindi ko pag-aalalahanin yung mga parents ko na hindi ako magiging okay sa future ko. Kasi yun din yun yung parang inaano din ng ibang parents na mag-aral ka na mabuti para din to sa inyo sa future. Ayan. How about you, Anika? Of course, it's incorporated na sa personality ko, pero laging maging grateful, laging acknowledge yung privilege ko na meron akong support at love coming from my family that not everyone has. And of course, to stick to my goals and remember why I started in the first place, which is obviously for my family. Ayan. Ang ganda ng mga pangako. Ano, sa'yo naman, Levin. Siguro yung isang pangako ko sa family ko and sa sarili ko is gagawin ko lahat para nang makakaya ko para tapusin ang pag-aaral ko at paghalagaan yung like bawat opportunity na binibigay sa akin. Kasi bilang isang estudyante, syempre, alam kong hindi madali mag-aaral. May mga subjects na mahirap, may mga panahong nakakapagod, nakastress. Pero ipapangako ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta susuko, lalo na kapag naisip ko ang mga sakripisyo na ginawa ng magulang ko, ng tatay ko na nag-aaral, nagtatrabaho abroad para lang matustusan ko pag-aaral ko. And yung mga, yung nanay ko na araw-araw is sinusuportahan ako para lang makapag-aral ako ng maayos. So, papangako ko, yun yung pangako ko sa pamilya ko and sa sarili ko. Ayan. Last but not the least, hi, Ate Rhea. How about you po? Ito, pinaka-short and concise message ko na to para sa sarili at lalong-lalo sa pamilya ko. So, yung magiging pangako ko is yung edukasyon na tinatamasa ko ngayon, hindi lamang ito na ituturing kong paraan para makakuha ng trabaho, kundi isang habang buhay na proseso ng paglago. Para sa aking pamilya naman, ipapangako ko na gagamitin ko ang aking natutunan upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan at bigyan ng exchange or suklian ko yung mga sakripisyo nila para sa akin. Ayan, ang gaganda ng mga pangako natin. Siyempre, sa future, papanoorin ulit natin to and titignan natin yung mga pangako natin kung nagawa ba natin. Ayan. To end our chikahan, sadly, ending na. Ayan. Hi, Ate Rhea.
give the spotlight na to you para sa ating synthesis. Nahalo ko na yung lesson sa sorry. So, it's a wrap, everyone. So, thank you for staying tuned sa aming live, lalong-lalo na sa ating mga viewers. Ayun, nakikinood din ako dito sa monitor. So, that is why I'm so very glad na lalong-lalo na sa mga kasamahan ko. Kulang kami, di ba? Kulang tayo. Dapat nandito si Daisy. But unfortunately, may ginawa din sila sa school nila. So, anyways, so to sum it up, so this episode serves as parang kamalayan or an eye-opener para sa ating mga kabataan. Isa na siya sa mga topic na eye-opener sa atin. Kasi every topic is very, we tend to, parang excited tayo. So ito, parang nag-serve din siya nga, parang special episode din sa atin. So, napag-usapan natin yung mga roles natin, lalong-lalo na sa connection natin sa family natin. Kung yung roles nila sa buhay natin and paano natin siya i-acquire in real life settings. Nandun na syempre kaakibat ito yung pag-aaral at ano nga yung mga lessons at ano yung mga dapat nating gawin na nag-iwan din tayo ng mga message and pangako natin sa ating family. In line talaga siya sa family natin. So, ayan sa mga viewers natin, I hope you enjoyed our live. And of course, abang-abang tayo sa next episode. Ayan, back to you, Lian. Ayan, para sa atin namang future schedule, tawagan ko si Jessie. Hi, Jessie! Hello, Lian. And yes, for our announcements, of course, ang Kalambag every Saturday, stay tuned 1 to 2 p.m. Of course, meron tayo dito sa ating Facebook and of course to our YouTube channel as well. We also have Inclination, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, every week, Wednesday, 3 to 4 p.m. And of course, Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning. Mamaya na po yan every Saturday, 7 to 8 p.m. And yan. So those are our announcements for today. Ito po ang Kalambag, kung saan ang bawat tinig natin ay mahalaga. So yun lang po, and I believe that sums it up. Bye-bye! Shoutout sa mga viewers natin. Yes. Comment kayo guys para ma-shoutout kayo namin next time by name. Special mention na yon. Bye-bye!